Ang sukob ng kadiliman. Akala ko, naiwan na sa nakaraan ang takot. Pero hindi ko alam, ang bawat hakbang ko palayo ay mas lalong naglapit sa akin sa kanilang mundo. Ngayon, ang dilim ay hindi na lang nanonood, sumusugod na ito. Gabi. Madilim ang paligid at tahimik ang baryo. Pagkatapos ng babala mula kay Aling Pilar, alam kong hindi na pwedeng maghintay. Kailangan kong hanapin ang sagot bago pa ako tuluyang lamunin ng sumpa. Sinabi niya sa akin na may isang matandang kubo sa loob ng kagubatan, ang lugar kung saan sinasabing pinanganak ang sumpa ng mga aswang. Doon daw ako makakahanap ng sagot. Pero habang papalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila sumisiksik sa balat ko. Pagdating ko sa kubo, kakaiba ang amoy. Isang pinaghalong luma, kahoy na inaagnas, at isang bagay na mas malansa. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at sa loob ay may nakaukit na mga simbolo sa pader. Sa bawat hakbang ko papasok, parang nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang na gumagala sa dilim. May mga tunog na tila bulong, ngunit hindi ko maunawaan ang sinasabi. Sa gitna ng kubo, may isang luma at sirang lamesa. Doon ko nakita ang isang piraso ng papel na puno ng sulat. Ngunit habang binabasa ko ito, narinig ko ang tunog ng mga yapak mula sa likod. Paglingon ko, nandoon siya. Ang parehong nilalang na nakita ko noon, pero ngayon, mas malaki ang presensya niya. Kasama niya ang dalawang anino, mas maliit ngunit kasing takot ng kanyang itsura. Akala ko, kaya ko siyang harapin. Pero ngayong nasa harap ko na ulit siya, parang nawala ang lahat ng tapang ko. Tumindig ang balahibo ko nang muli siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pangako ng kamatayan. Sinubukan kong kunin ang buntot ng pagi, ngunit bago ko pa ito magamit, bigla siyang sumugod. Sa kabutihang palad, nadapa ako at naiwasan ang kanyang pag-atake. Tumama siya sa mesa at ang mga simbolo sa pader ay biglang nagliwanag. Biglang nagkaroon ng alingaw-ngaw sa buong kubo. Ang mga simbolo ay parang naging buhay at ang nilalang ay biglang umurong, tila nasasaktan. Napansin ko na ang liwanag mula sa mga ukit ay parang bumabalot sa akin, hinaharangan ang kanilang paglapit. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari, pero alam kong ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Tila may kapangyarihan itong nagtataboy sa kanila, pero hanggang kailan ako ligtas? Habang nagbabago ang paligid, naramdaman kong parang hinihigop ako ng isang puwersa mula sa loob ng kubo. Biglang nagkaroon ng mga bulalakaw sa paligid at ang tunog ng sigaw ng mga nilalang ay lalong naging malakas. Sa huling sandali, isang matandang boses ang narinig ko. Ikaw ang susunod na tagapagbantay. Tanggapin mo ang sumpa o wasakin ang lahat. Ang paligid ay biglang napuno ng liwanag at ang nilalang sa dilim ay unti-unting nawala. Naiwan ako sa gitna ng kubo, humihingal at litong-lito sa nangyari. Ngunit bago ko pa maunawaan ang lahat, naramdaman ko ang bigat sa balikat ko. Isang aninong malaki ang sumulpot sa likuran ko. At bago pa ako makalingon, narinig ko ang isang boses na nagbubulong. Hindi pa tapos ang lahat. Kung gusto ninyong malaman kung ano ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell dahil sa susunod, mas lalalim pa ang misteryo ng dilim.